Sa isang malawak na silid kung saan ito ay may mga naglalakihang mga pintuan. Kung saan makikita ang isang lalaki na duguan habang nakatingin sa kanya ang mga halimaw na may nagliliyab na mga mata. Makikita natin kung saan ang lalaking ito ay nagagalit sa isang tao ngunit makikita rin natin na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Naku ang malas naman ng lalaking ito dahil hindi lang pala isang halimaw ang naroroon at makikita pa natin ang iba pang halimaw kasama na yung mukhang paniki. Habang nakakalat ang mga dugo sa sahig. Makikita natin yung lalaki na nakadapa at may sinasabi na kung bakit iyon nagawa sa kanya ng matandang iyon. Napasabi naman ng lalaki sa kanyang sarili na hindi pa siya dapat na mamatay. Habang nakaharap sa dambuhalang ahas na may nagbabagang mga mata na parang kamukha niya yung dragon sa Dragon Balls. Joke lang po haha. So ayun na nga habang nakaharap sa dambuhalang ahas napasabi ito sa kanyang sarili na hindi pa siya maaaring mamatay. Habang sumisigaw na mukhang aso raw yung dambuhalang ahas kaya mas lalo pa itong nagalit sa kanya. At ang lalaking iyon pala ay nagngangalang Soju Hien 38 taon na ito. At napasabi na lang siya sa kanyang sarili na mukhang mamamatay na siya ngayong araw. At dito magsisimula ang kwento ng ating bida. At sasakupin ng mga libingan upang kunin ang mga kayamanan na naroroon at maraming tao ang magagalit dito ngunit aangkinin niya lamang lahat ito upang maging sa kanya lamang. Napasabi na lang ang ating bida na kung saan nagkamali silang lahat. At kung siya lang ang papiliin ay pipiliin niya ang bumalik sa nakaraang bago mag-15 taon. Sa taong 2025 taon nang nagsimulang lumitaw ang mga libingan. Kung saan ito ay nanglikha ng mga malakihang lindol kasabay ng kanilang paglitaw. At kasabay sa paglitaw ng mga libingan ay lumitaw rin ang mga kayamanan at iba pang mga mahahalagang bagay na nasa loob ng libingan. Nang dahil sa paglitaw ng mga kayamanan na ito ay ito rin ang dahilan sa malakihang pagbabago ng mundo. Kung sino man ang makakuha ng mga nasasabing kayamanan ay gagantimpalaan sila ng mga iba't ibang uri ng kapangyarihan. At nang dahil sa mga kwento na kung saan nabago ng mga nakukuha nilang kayamanan ang mga kani-kanilang buhay ay mabilis itong kumalat sa iba't ibang uri ng lugar. Ang mga tao ay nagsimulang ilaan ang kanilang mga buhay at dedikasyon upang maghanap ng mga nakatagong kapangyarihan. Nagsimula ako sa paglalakbay na ito ng kaunti kaysa sa karamihan ng mga tao ani ng ating bida. Ngunit sa dulo ng aking paghihirap sa wakas ay nakatagpo ako ng isang hindi kapani-paniwalang kayamanan na kung saan maaaring magbibigay sa akin ng kapangyarihan. At ito ang The Arcade na kayamanan. Ang kayamanan na ito ay magbibigay ng pambihirang kaalaman tungkol sa mga libingan at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa mga nasabing kayamanan. Sobrang tuwa ng ating bida dahil nakakuha siya ng isang pambihirang kayamanan, sabi pa niya sa sarili ay sa wakas ay matatapos ko na rin ang aking walang kabuluhang buhay na ito. At makakapagsimula na rin ako ng bagong buhay kasama ang bago kong malakas na kapangyarihan. Habang bakas sa mukha ng ating bida ang panananabik. Subalit mukhang nahuhuli na ata ang ating bida. Dahil maraming mga sundalo ang nakabantay at makikita naman natin sa bandang likuran ng ating bida. Dahil ang mga sundalo na ito ay kasapi sa mga organisasyon ng mga taong namamahala sa bagong batas na ipinalit ng dahil sa paglitaw ng mga libingan. Ang mga tao na ito ay nangunguha ng maraming kayamanan at gumawa sila ng bagong kautusan na limitahan lamang ang paggamit ng mga nasabing kayamanan. At ang huling natitirang paraan na lamang ay ang magtrabaho ng walang humpay para lamang sa mga patay gutom na mga taong ito. Dahil sa angking galing sa paghuhukay ng ating bida siya ay kinilala ng isang malaking kumpanya na nangangalang TKBM at siya ay inalok na magtrabaho para sa kanilang kumpanya. Ang CEO ng naturang kumpanya ay tatawagin natin sa pangalang Kwang Tae-jun. Binalaan pa nito ang ating bida na hindi madali ang trabaho. Ang ating bida ay binansagan bilang ang tagasalakay ng mga libingan. Sinanay niya ang kanyang kakayahan upang pumuslit ng palihim sa mga pinaghihigpitang mga libingan upang makapagnakaw sa mga kayamanan na nakuha ng iba. Ang grupo ng mga tagasalakay ng mga libingan na pinamunuan ng ating bida ay nakalikom ng napakaraming kayamanan at pagkatapos ng ilang taon si CEO Kwan ay labis na umakyat sa pagiging pinakamalakas na gumagamit ng kapangyarihan. Ngunit dahil ito lamang sa mga kayamanan na nakuha ng ating bida at mga kasama niya na kinuha ni CEO Kwon. Dahil sa bilis ng pagtaas ng estado ni CEO Kwon siya ring pagkamuhi sa kanya ng mga kasamahan niya. Tinatawag pa siya na basura dahil sa pagtrabaho nito sa ilalim ng isang diktador. Gayunpaman mas lalo pang nagsikap ang ating bida. Dahil ang sa isip lamang ng ating bida ay ang makaraos sa mundong umaasa na lamang sa mga kapangyarihan upang mabuhay.
Ngunit kahit na ang ating bida mismo ay hindi niya rin gusto itong mga nangyayari. At ang mga misyon na ito ay bitag na ginawa mismo ng patay gutom na CEO Kun. Sinadya na iyong ginawa upang ilagay kami ng mga kasamahan ko sa mga delikado at imposible na mga misyon. Masasabi ko na lang na napakawalang hiya talaga ng patay gutom na ito. At dahil nga sa pagsalakay ng ating bida sa isang libingan ay makikita na nga natin ang ating bida na kasalukuyang nahaharap sa isang malaking uri ng ahas. Habang nanghihina ang ating bida ay pinilit niya pa ring pulutin ang maliit na piraso ng bato upang ihagis sa malaking ahas habang galit na galit. Dahil sa hindi pa ito nakontento sa pag-ubos ng kanyang mga kasamahan at balak pa siyang kainin ito. Dahil sa labis na galit ay sinabihan niya ang malaking ahas na kainin na siya nito. At kapag nakain na siya ay wawasakin niya mula sa loob ang katawan nito. Napasabi pa ang ating bida na kapag siya ay namatay pati yung walang hiya na si Kun Taejon ay magbabayad sa kanya. Dahil kapag maging multo na ito ay mumultuhin niya ito ng habang buhay at gagawin ang lahat upang wasakin ang buhay nito. Nang mukhang kakainin na sana yung ating bida ay may biglang nag-eksena na misteryusong boses at nagsalita ito. Napasabi pa yung misteryusong boses na Diyos ko po ang ingay mo naman. At nagulat naman ang ating bida dahil dito. Pati yung malaking ahas ay nagtaka din kung saan ang galing yung misteryusong boses na yon. Bakas naman sa mukha ng ating bida ang galit at tinanong niya ito kung ano ang kanyang pinagsasabi. Namangha naman yung misteryusong boses dahil sa talagang naririnig siya ng ating bida. Sinabihan naman siya ng ating bida habang may pagalit na tuno kung inakala niya ba niya na ito ang kauna-unahan niyang nakarinig ng mga boses galing sa mga kayamanan. Sambit pa ng ating bida sa misteryusong boses na hindi niya alam kung saang Diyos siya nabibilang ngunit nakikiusap siya ng maayos na alisin na itong malaking ahas upang maaaring makaalis na siya dito sa lugar na ito. Tumugon naman sa kanya ang misteryusong boses na sa tingin mo talaga makakaalis ka pa dito sa lugar na ito gamit yung kasalukuyan mong katawan. Nahati na sa 2 piraso ang katawan mo, ginawa muna ang lahat upang manatili sa kaawa-awa mong buhay. Pinawisan naman ang ating bida dahil sa mga pinagsasabi sa kanya ng misteryusong boses. Dagdag pa nito na mukhang ito na ang katapusan ng isang mababang uri na kagaya mo. Kahit na nagtataglay ka pa ng isang pambihirang talento ay mukhang huli ka nang ipinanganak. Saad pa nito sa ating bida na kahit magkaroon pa ito ng kapangyarihan ay hindi niya rin ito magagamit ng maayos. Nagalit naman ang ating bida at sinabihan niya ang misteryusong boses na huwag ito magsalita na parang kilala niya talaga siya nito. Saad pa ng ating bida na akala mo ba talaga ay ginusto ko itong mga nangyayari sa aking buhay ngayon. Habang naiisip ng ating bida ang kanyang mga nakaraan ay naalala niya yung patay gutom na si CEO Kun at isinigaw nito na gagawin niya talaga ang lahat upang mapatay lang ang matanda na iyon. Napatawa naman yung misteryusong boses dahil sa mga sinabi ng ating bida. Saad pa nito na nanghihinayang talaga siya na makitang mamamatay lamang ang isang uri ng talento na ito. Nagulat naman ang ating bida kung ano ang ginagawa ng nilalang na may misteryusong boses at dahil sa determinasyon ng ating bida na mabuhay ay nagkaroon ng interes sa kanya ang misteryusong boses kaya sinabihan siya nito na bibigyan niya ang ating bida ng isang pang pagkakataon nang biglang may lumitaw na isang ibon na may nakakasilaw na liwanag sa kanyang likuran at ito pala ang nilalang na may misteryusong boses na kumakausap sa ating bida. Saad pa ng ibon ay titingnan niya kung talagang makukuha ng ating bida ang trono ng pagiging hari sa mga oras na ito. Dumapo na tayo sa ating bida kung saan bigla na itong nagising habang unti-unting iminumulat ang kanyang mga mata ay naalala niya ang mga pinagsasabi ng ibon. Anong klaseng hari ba yung pinagsasabi ng ibon na iyon saad ng ating bida sa kanyang isipan? Nagtaka ito kung ano ba yung nakita niya na iyon, isa ba itong uri ng kayamanan na may antas ng pagiging bayani o isang kayamanan na may antas ng Diyos? Nalilito siya kung iyon ba talaga ay isang uri ng uwak ngunit nagulantang siya nang biglang may napagtanto ang ating bida. Nagulat siya nung napagtanto niya na kumpleto pa ang kanyang mga paa. Nagtaka siya kung ano ba ang nangyayari dahil naghilom na ang kanyang mga sugat nang napalingon siya, naisip niya na kung bakit naroroon na siya sa isang lugar na puno ng mga tao at sila ay nakatingin pa sa kanya. Nagtaka siya dahil hindi bang nasa loob siya ng isang libingan at may kinakalaban na malaking ahas kaya sobrang nalilito ang ating bida. Habang nakatulala pera ng ating bida at iniisip kung bakit siya naroroon sa police station ay may mga tao na nakatingin sa kanya, habang iniisip nila kung nababaliw na ba ang ating bida dahil sa kanina pa ito nakatulala. Nang bigla siyang tinanong ng isang galit na pulis, tinanong siya nito kung ano ba ang kanina niya pang ibinubulong-bulong saad pa ng pulis na kanina pa kitang tinatanong kung ano ang iyong pagkakilanlan, sa tingin mo ba buong gabi kami rito? Ganun ba saad naman ng ating bida? Pakiusap yung pangalan mo, ano nga saad ng galit na pulis?
Naku po, natulala na naman si Kuyang Sojo Hian, iniisip niya na kung kagagawan ba ito ng ibon na iyon. O baka hallucination kulang yon, di ko maisip kung saan sa dalawa ang totoong nangyari. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng ating bida ay siya rin namang paulit-ulit na tanong ni Mamang Pulis kung ano nga ba ang pangalan ng ating bida. Hay naku, ako na yung naaawa sa Mamang Pulis na yan, haha. Diyos ko po, ano na nga yung pangalan mo, sabi ng inis na pulis. Mamang Pulis, ako na po ang magsasabi ng pangalan ng ating bida, siya po ay si Soju Hien, baka atakihin ka pa niyan sa puso, haha. Makikita naman natin na parang mababaliw na yung pulis dahil sa inis, sabi pa niya na bilisan na natin upang matapos na ito at nang makauwi na tayo. Saad pa ng kasamahan ni Mamang Pulis na kanina pa siya sumoko sa pagtatanong sa ating bida. Dagdag pa niya na sa ngayong taon ng 2025 ay malimit na yung mga taong umuuwi sa kani-kanilang mga bahay. Nang may biglang narinig ang ating bida na pumukaw sa kanyang isipan, at dahil ito sa narinig niya na sinabi ng isang pulis na tungkol sa taon ng 2025. At nagtataka siya dahil sigurado siya na hindi ito ang taong 2025. Ngunit nung napasilip siya sa isang sulok ay ikinagulantang niya ang kanyang nakita dahil sa ngayon ang unang araw ng January at kasulukuyang 2025 taon. Nagtataka ang ating bida kung ano ba talaga ang nangyayari. Habang abala ang ating bida sa pag-iisip kung ano ba ang nangyayari ay may isa namang binata ang nakatingin sa kanya. At naalala niya na ito pala ang binatang nakasuntukan niya noon dahil sa lasing ito at dahil doon ay pareho silang hinuli ng mga pulis at dinala sa police station. Habang nakakuyom ang mga kamao, hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga natuklasan. Talagang hindi siya makapaniwala kung totoo ba na siya ay nanggaling sa kasulukuyan at bumalik ng 15 taon. Napatigil ito at naisip kung talagang ito ay ang unang buwan ng ika-2025 taon kung gayon ang mundo ay nasa mabuting ayos pa at bago lumabas ang mga libingan. Mayroon pang natitirang oras bago lumabas ang mga makajos na kayamanan. At sa ganitong kalagayan ay maaari ko itong makuha. Ang aking mga alaala at mga kaalaman ay nandirito pa kung kaya't maaari kong kolektahin ang mga kayamanan bago pa ito makuha ng iba. May mga ngiting demonyo na sumilip sa mga labi ng ating bida dahil sa sobrang galak na makukuha ang mga nasasabing kayamanan. Saad pa nito na pagkatapos lumabas ng mga libingan ay makakaranas ang mundo ng matinding pagbabago dahil sa mga kapangyarihan. At ang mga ganitong kaganapan ay hindi na ito bago sa kanya upang masurpresa pa siya. Dahil sa nanggaling na siya mismo sa hinaharap kung saan nakakita na ito ng iba't ibang uri ng mga libingan. At ngayong araw ay naniniwala ang ating bida na puno ito ng mga surpresa. Ngunit bago ang lahat na iyon ay naalala ng ating bida ang mga nangyari at hindi siya makapaniwala na talagang nagkaroon ng isang libingan na kung saan nagbigay ito ng labis na hirap at takot sa kagaya niyang isang tagahukay. At ang misyon na iyon na kung saan ipinadala sila sa isang libingan ay isang bitag lamang na ginawa ng patay gutom na si CEO Kun. At sa huli bago ako mamamatay ay may nangyaring isang milagro na kung saan nakaligtas ako at bumalik ng 15 taon galing sa hinaharap. Hindi ko alam kung paano ito nangyari ngunit isa itong malaking pagkakataon para sa akin upang maangkin ko ang lahat na kayamanan na iyon bago pa makuha ng iba. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-iisip ng ating bida nang may taong biglang nang salita sa tabi nito at tanong pa nito sa ating bida kung nakikinig ba ito sa kanya. Dahil sa pagbabalik ng ating bida sa kasulukuyan ay nahaharap ito ngayon sa isang problema dahil ang kaharap nito ngayon ay ang ina ng binatang nakasantukan niya noon. Sambat pa ng ginang na kung ano ba ang mali sa iyo dahil kanina ka pa na parang walang pakialam sa mga tinatanong sa'yo, mukha ba itong biro lang sa'yo? Sinaktan mo ang anak ko na nag-aaral pa, paano kung panghabang buhay siyang nalumpo dahil sa ginawa mo? Aakuin mo ba ang lahat ng mga responsibilidad para sa anak ko? Posiga na sabi ng ginang habang makikita natin yung binata sa likuran na parang nang-iinis pa ito. Naiinis na yung ating bida dahil sa mga sinasabi sa kanya ng ginang. Wala na siyang magagawa kundi ayusin na lamang ang gusot na ito. Samantala humihingi na yung ginang sa kanya ng pera para maayos na yung problema. Dagdag pa ng ginang na kung hindi ito magbabayad ay sa kulungan ang bagsak nito. Habang sinasabihan siya ng hangal na binata na magbayad na lamang at humingi ng patawad sa kanya ay naisip naman ng ating bida na kahit nakalipas na ang 5 taon ay malinaw pa rin sa kanya kung ano ang totoong mga nangyari. At ang batang iyon ang naunang nakipagsantukan sa kanya at sadyang lumaban lang ito para ipagtanggol ang kanyang sarili. Batid naman ng ating bida na hindi siya lulubayan ng mag-ina na ito kaya lumuhad ito habang humihingi ng patawad at hiningi niya rin sa dalawa na sana huwag nilang masyadong taasan ang perang kanilang hinihingi. Dahil sa wala rin naman siyang malaking pera na maibabayad.
Napaisip naman ito na kung saan siya kukuha ng perang pambayad dahil sa ngayon ay walang-wala talaga siya nito. Dagdag pa nito na kahit ang kanyang gamit para sa paghuhukay at ang kayamanan na kanyang nakita ay wala sa kanya. Nainis na lamang ito dahil sa wala rin siyang mapagkukunan ng pera at paano na nito makukuha ang lahat ng mga kayamanan sa mga libingan kung ganito ang kanyang kalagayan. Dahil nga sa ingay ng ginang ay napakamot na lang sa kanyang ulo ang ating bida. Nagalit naman ang ginang dahil hindi na naman siya pinapansin ng bida natin. Dahil sa sobrang galit hindi na ito nakapagtimpi at mukhang sasampalin niya yung bida natin. Saad pa nito na kapag may nakikipag-usap sa'yo ay dapat nabigyan mo ito ng pansin sabay unat ng kanyang kamay. Nagulat naman yung binata at yung pulis dahil sa aksyon na ginawa ng kanyang ina. Buti na lang malakas ang pandaman ng ating bida kaya agad naman itong napansin at hinarang ang sampal na tatama sana sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala dahil sa walang kahirap-hirap niyang naharang ang paparating sanang sampal. Naisip niya kung dahil ba ito sa hindi pagkawala ng kanyang mga kaalaman at kasanayan noong nasa hinaharap pa siya kaya nung bumalik na ito ng 15 taon galing sa hinaharap ay mas lalo siyang lumakas. Nagulat ang ginang dahil sa naharang ito ng bida natin. Pinakalma naman muna siya. Ngunit dahil sa ginawa ng ginang ay di na ito nakapagtiis at sinabi niya rito sa ginang na ang kanyang anak mismo ang nag-umpisa ng lahat, dagdag pa nito na dahil sa mga asal nyo ay lumalabas na ang totoo niyong kulay. Saad pa ng ating bida na nagmana talaga sa kanya ang anak niyang hangal. Nang biglang inatake ng hangal na anak ng ginang ang ating bida dahil sa mga narinig nito. Ngunit dahil sa liksi at lakas ng katawan baliwala lang ito sa bida natin at iniwasan ang paparating na mga suntok. Sambit pa ng hangal na binata ay plano niya pa sanang maging mabait sa bida natin ngunit dahil sa ginawa nito ay hindi na niya ito palalampasan pa. Subalit hinawakan lamang ng ating bida ang kamay ng hangal na binata at inihagis sa sahigat dahil doon napaare ang binata sa sobrang sakit. Namangha naman ito dahil sa napakagaan ng kanyang katawan kumpara sa dati. Agad naman lumapit ang mga pulis dahil sa mga nangyari tanong pa ng isang pulis na kung ano ang ginagawa nyo. Dito pa talaga kayo gumawa ng gulo sa loob ng police station dahil doon kinabahan ang ating bida. Aniya ng ating bida na wala siyang kapera-pera na ibigay sa mag-ina na ito kaya magpupakulong na lang ito. Nagulat naman ang mag-ina sa kanilang narinig. Nababaliw ka na ba tanong ng galit na ginang? Mas mabuti pa na makasuhan ka na lang ng pagiging criminal kesa magmayad ka pa ng pera. Mas mabuti yun sa'yo dahil gumawa ka ng malaking kasalanan. Tiningnan lamang siya ng ating bida na parang walang pakialam sa mga nangyayari. Samantala habang nasa loob ng kulungan napasabi ito na kung lumitaw na ang mga libingan at mga kayamanan ng mundo ay mawawalan na ng mga batas at maging magulo na ang mundo. Makikita na nating nakaupo ang ating bida habang nag-iisip na napakagandang pagkakataon ang nangyayari sa kanya dahil kayanan niyang makipaglaban. Ngunit napagtanto niya rin na kailangan na niyang bilasan ang kanyang mga plano upang makahanap ng mga mapagkakitaan ng pera at nang makaipon na ng sapat na pera para sa pagpunta sa iba't ibang lugar kung saan may mga libingan na may mga kayamanan. Hindi na nga alam ng ating bida kung ano ang kanyang gagawin. Bigla itong nagulat dahil sa kanyang nakita. Dahil sa kanyang harapan may lumitaw na lumulutang na mga amahin ng mga teksto. Hinampis nito ang kanyang ulo at nagtataka kung nababaliw na ba ito dahil kung ano-ano na ang kanyang mga nakikita. Bigla itong sumigaw habang nagagalit na hoy ikaw na baliw na ibon pinapanood mo ba ako ngayon? Ano ba itong ginawa mo sa akin baliw kasambit pa nito? Bigla itong napatayo habang nakatingin sa system na nasa kanyang harapan. At nagulat siya dahil nakita niya ang kanyang pangalan dito at sinasabi pa dito na isa siyang mandurukot na hindi man lang makagamit ng kahit na isang gamit sa paghaukay. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Dahil magiging exciting pa ang mga susunod na magyayari kung saan may mga makakalabang hangal ang ating bida, at makakakuha pa ito ng mga kayamanan. Maraming salamat sa inyong panunood mga lodi hanggang sa susunod.